Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 71. Higit pa rito, nakatanggap kami ng mga reklamo na ang patio na ito ay itinayo. Ilegal, naiintindihan mo ba? Maswerte ka na hindi mo nakukuha. Pinagmulta. Nakikipag-ayos lang kami para kusang lumayo ka. Ano? Sa tingin mo ay may anumang kabayaran? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang. May ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga salita ay agad na bumaling sa ibaat. Magulo ang mood ni Fiona. Ang demolisyon na ito ay walang kabayaran. Imposible. Ito ang lumang mansyon ng aming pamilya Taylor. Ito ay naiwang walang tirahan para sa marami taon. Ang lolo ko ang nagsabi sa amin na manatili dito. Sa anumang rate, doon. Dapat ay isang demolition compensation. Paano ito ilegal na gusali? Ilang taon na tayong naninirahan dito. Galit na galit si Selena, kanya. Ang orihinal na plano ay umuwi para maligo, ngunit wala siya sa mood para doon. Pansamantala, ang kabilang partido ay hindi makatwiran. Sa tingin ko may pera, pero pinaplano mo lang na itago ito para sa sarili mo, di ba? Hehe. Alam mo ba na kami ay mula sa pamilya Taylor? Dapat talaga. Imbestigahan mong mabuti bago dumating. Gusto mong givein ang lugar na ito. Nang hindi nagbabayad ng kabayaran. Mangarap ka, nagbago ang ekspresyon ni Fiona. Kaagad, matagal na nawala ang ngiti sa mukha niya. Hehe, dito lang tayo. Para abisuhan ka, kung hindi mo pinahahalagahan ang kilos, maaari tayong magkaroon ng. Dumating ang mga demolition crew na may isang tawag lang sa telepono anumang oras. Dahil inaangkin mo na ito ay hindi labag sa batas, mayroon ka bang permit sa lugar? Ang luma. Natatawang tanong ng lalaki. Nagdilim ang ekspresyon ni Fiona. Hindi ito komersyal na pabahay. Ito ang homestead ng aming pamilya Taylor. Paano mo? Asahan mong kukuha tayo ng permit. Anuman, dapat kang magbayad ng ilang uri ng kabayaran. Kung hindi, hindi ka pinapayagang give-in ito. Hehe, illegal. O hindi, kami ang magdedesisyon, hindi ikaw. Hindi mo man lang maipakita sa amin ang premise. Payagan, pagkatapos ay igigiba ito ngayon mismo. Yung middle-aged na lalaki. Tumawa, pagkatapos ay tumawag sa telepono. Nang matapos niya ang tawag, siya tumawa, syempre, alam ko na galing ka sa pamilya Taylor, gayon pa man. Ang namamahala sa proyektong ito ay si Young Master Clark, Ken Clark. Ang kanilang grupo ang siyang namamahala sa pagtatayo nitong retirement home. Kakayanin mo ba? Para masaktan sila. Iniisip ko kung sino iyon. Kaya't ang basura. Fain sa wakas. Naintindihan. Last time, pinalo niya ang brat na iyon. Siya marahil. Bitter pa rin ang pakiramdam sa pangyayaring iyon. Gayunpaman, hindi siya inaasahan ni Fain. Gumamit ng gayong mga taktika upang maghayganti sa kanila. Siya, namutla ang mukha ni Fiona. Ang kasalukuyang pamilyang Taylor ay hindi kayang saktan ang pamilya Clark. Bukod dito, pinalayas sila sa pamilya Taylor. Maaaring ang matandang master. Hindi man lang nag-abala sa pagtulong sa kanila at masisisi pa sila sa pagkakasala sa kanila. Hindi mahipo. Lumingon siya, saka sumugod kay Fain, tinulak siya. Lahat na. Kasalanan mo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ito mangyayari. Ito ay dahil huli mo siyang sinaktan. Oras. Nandito sila ngayon para maghayganti at malapit na tayong makick out. Saan tayo tutuloy? Inay, huwag kang mag-alala. Walang maglalakas loob na sumipa. Labas tayo. Malamig na ngumiti si Fain, saka tumingin kay Selena na nababalot ng putik. Magiliw niyang sinabi, Honey, maghilamos ka at magpalit ka ng damit, maghihintay ako. Dito para sa kanila. Oo, okay. Sa ilang kadahilanan, nakatulong ang kumpiyansang tingin ni Fain. Pikalmeyan ang kanyang puso. Kumuha siya ng isang set ng damit at saka naghilamos. Nang marinig na maliligaw si Selena, napalunok ang ilang manggagawa. Mahirap. Iniisip nila kung gaano kaakit-akit ang eksena kapag nagustuhan ng isang dilag. Naligo na. Sa kasamaang palad, wala silang pagkakataong masaksihan iyon at kaya nila. Isipin lamang ito sa kanilang mga ulo. Lalong nagseselos ang mga lalaki kay Fain. Siguradong maswerte ang brat na ito na nakatagpo ng napakagandang babae na nagkaanak sa kanya. That's a dream come true for countless men out there. After Selena ay tapos na sa kanyang shower at nagpalit, siya ay bumalik sa looban. Sa labas mismo ay may 3 excavator, isang grupo ng mga tao, at Young Master Clark. Narinig ko na mayroong ilang mga masuwean na mga tao dito na tumangging makinig. Ang pamamahala.
Ngumisi si Ken habang dahan-daang naglakad papunta sa looban kasama ilang tao sa likod niya. Kabanata 72. Oh my! Young Master Clark, bakit ka nandito? Matagal na. Nang makita si Ken kasama ang kanyang mga alipors, agad silang tinanggap ni Fiona. Masayahin. Hehe. Auntie, hindi naman ganoon katagal. 2 araw lang tayong nagkita. Humalaklak si Ken, saka tinuro ang ngipin niya. Tingnan mo, sumipol ako habang nagsasalita, ito ay. Lahat ng ito ay dahil sa iyong mahal na manugang. Agad na ekspresyon ni Fiona. Naging awkward. Pinilit niyang ngumiti at sumagot, watch what you're. Sinasabi, hindi ko manugang ang lalaking ito. Malalaman lang natin pagkatapos ng luma. Ika-7 kaarawan ng lalaki sa loob ng 20 araw. Kinuha si Ken. Abak, puno ng pagtataka ang mukha niya. Tita, anong ibig mong sabihin? Legal na silang kasal at ilang taong gulang na ang bata. Bakit tayo? Kailangan pang maghintay ng humigit kumulang 20 araw para malaman. Oo na, Fiona. Agad na tumango. Parang ganito, huwag na nating banggitin ang mga bagay noon. Ito ay tulad nito. Pagkabalik ni Fane, nakipag-away siya kay Young Master Ivan at binugbog siya. After that, that's why, by then, he would need the umubo ng 30 milyong bucks o siya ay kick out sa aming pamilya Taylor. Siyempre, kung hindi niya ipadala sa akin ang 10 milyong bucks worth of betrothal. Mga regalo, hinding-hindi namin makikilala ng ama ni Selena ang pagkakakilanlan ng brat na ito. Fiona. Ipinaliwanag sa malayo. Nang matapos siya ay agad niyang kinaladkad si Ken. At bamulong, Young Master Clark, mangyaring makatiyak. Ang brat na ito ay hindi makapaglabas ng ganoon kalaking pera pagdating ng panahon. Basta siya hindi makagawa ng pera, pagkatapos ay maibabalik ng ating Selena ang kanyang kalayaan. Minsan siya nakuhang muli ang kanyang kalayaan, hindi ba ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng pagkakataon? Pagdinig na ang puso ni Ken ay nagalak. Nilinggan niya si Selena na nakatayo doon at muling nagulat. Sa sandaling iyon, katatapos lang ni Selena kanyang shower at hindi pa nagpapatuyo ng kanyang buhok. Nakatayo doon, tiningnan niya ang lahat. Mas nakakaakit. Ang pares ng Snow White na mahabang binti ay lalo na sa mata. Nakakakuha sa ilalim ng sikat ng araw. Isinasaalang-alang na mayroon pa siyang mahigit 20 araw. Para umalis, nagdilim ang ekspresyon ng mukha niya at sinabing, Tita, napakatagal na panahon na maghintay. Wala na akong ganang maghintay. Hindi ba't 10 milyong bucks lang ng kasalan? Mga regalo, basta makaisip ka ng paraan para mapakasalan ako ni Selena, kahit 100 milyong bucks sa mga regalo sa kasal ay hindi isang issue. 100 milyon. Pera. Nang marinig iyon, biglang kumirat ang puso ni Fiona. Bagaman nakahanap ng magandang trabaho si Fane, na nakakaalam kung ang alok na trabaho ay si Miss Tanya lang. Nakikipaglaro sa kanya. At saka, kung nagtrabaho si Fane ng ganoon, sino ang nakakaalam kung paano? Magtatagal ba ang trabaho niya? Paano kung matanggal siya isang araw? Ang brat na iyon ay medyo mainit ang ulo kung tutuusin. Si Young Master Clark naman, mukhang masungit. At naging magalang. Kung pakasalan siya ng kanyang anak, tiyak na gagawin niya ito. Mamuhay ng comfortable sa hinaharap. Ang mga regalo sa kasal ay maaaring makipag-ayos. Nangako lang ako kay Fane at hindi ako basta-basta magbago ayon sa gusto ko. Fiona. Tumingin kay Kylie na naglalaro sa malapit, medyo hindi komportable. Kung tutuusin, kung totoong deal ang trabaho ni Fane, marami siyang makukuha sa isa taon. Higit sa lahat, apo pa rin niya si Kylie. Ito ay natural. Mas mabuti para sa kanya na tumira kasama ang kanyang biolohikal na ama. Hindi bababa sa hindi siya magkakaroon. Magdusa sa hinaharap. Kaya naman nagpasya siyang bigyan si Fane ng isa pa. Pagkakataon. Paano kung talagang tumawid ang brat na iyon? Hehe. Auntie, hindi ba? Mag-alala. I have my ways. Hilingin mo lang kay Selena na pumunta at magkakaroon ako ng pribadong chat sa kanya. Kung pumayag siyang hiwalayan si Fane, maaari kong piliin na huwag. Gibain mo ang iyong bahay at tiyak na pakikitunguhan mo siya ng mabuti. Kung hindi siya sang-ayon, I'll threaten her sa demolisyon ng bahay mo. Naniniwala ako na isang uri. Tiyak na papayag ang babaeng tulad niya. Sinabi ni Ken kay Fiona pagkatapos ng ilang sandali. Mga kaisipan. Oo naman. Gayunpaman, kung papayag ang aking anak na babae, magiging mahusay din iyon. Kabanata 73. Pinag-isipan ito ni Fiona, sa katuluyang lumapit kay Selena. Mahal, Young. Sinabi ni Master Clark na gusto niyang pag-usapan ang usapin ng bahay na ito. Ikaw, sige at makipag-ayos sa kanya.
Hindi dapat give-in ang bahay na ito. Kung ito ay give-in, saan ang aming buong pamilya ay makakahanap ng isang lugar upang manatili lahat? Biglaan. Natahimik sandali si Selena, saka tumango at naglakad. Ang bahay na ito ay ang lumang mansyon ng aming pamilya. Bagamat hindi ito nakarehistro. Ari-arian, ito ay itinuturing na pag-aari ng aming pamilya Taylor. Hindi pwedeng ikaw lang. Sirain mo ng ganyan. Napatingin si Selena kay Young Master Clark sa harapan niya. Habang malamig niyang sinabi, bago bumalik si Fane, babalik si Young Master Clark. Lumapit ka para ligawan siya sa lahat ng oras. May ilang beses siyang nag-suggest. Para mag-apply siya ng death certificate para hiwalayan si Fane, pagkatapos ay pakasalan siya. Bagamat nakaramdam siya ng inis sa taong ito, hindi naman siya ganoon kasama sa pangkalahatan. Hindi bababasa, ang impresyon ni Selena sa kanya ay mas mahusay kaysa kay Michael. Hindi niya akalain na ang taong ito ay gagawa ng ganoong taktika. Nagdulot ito. Ang kanyang mga pagkabigo kay Young Master Clark upang maabot ang isang bagong taas. Hoy! Hindi ba ito para sa hitsura ng lungsod, para sa ikabubuti ng gitnang lalawigan? Kumuha si Clark ng sigarilyo at sinindihan. Matapos huminga ng malalim, sa wakas ay sinabi niya. Selena, alam mo naman na mahal kita. Higit pa sa mga iyon. Ibang mga ginoo dyan. Hanggat handa kang hiwalayan ang basurang iyon. At pakasalan mo ako, pagdating ng panahon, magagarantiyahan kita ng marangyang buhay. Of course, it doesn't matter if they demolish this house or not, kung magtayo ng retirement house dito o hindi ay depende sa iyong saloobin. Kung ikaw, pumayag kang pakasalan ako, tatanggalin ko agad sila. Malamig na ngumiti si Ken sa kanya. Nakasaad, hehe, Young Master Clark? Ang tuso mo talaga. Sila ay palaging sinabi na pera ang nagpapaikot sa mundo. Ngayon ko sa wakas natutunan na ito ay totoo. Malamig na tawa ni Selena. Ang pag-uugali mo ay magpapasaya sa akin. Isipin mo ang pinakamasama sa iyo. Hindi ito matutulungan. Ang opinyon mo sa akin ay wala na. Nang anumang kahalagahan. Gusto ko ikaw lang ang maging babae ko. Gusto kong malaman mo na mas magaling ako kaysa sa delivery boy na iyon. Nagkibit balikat si Ken, ang ekspresyon niya. Maalalahanin. Pag-isipan mong mabuti. Kung hindi ka sumasang-ayon, sisimulan ko ang paggiba. Bahay ngayon. Why you dare? Galit na galit si Selena, ngunit tumingin siya sa mga taong dinala niya at nakaramdam siya ng kawalan. Hindi mo ma-demolish sa bahay, at hinding-hindi kita pakakasalan. Haha, makikita mo kung maglakas loob ako. Sa Middle Province, walang maraming bagay na kinatatakutan ko. Ken. Tumawa ng malakas, may masamang tingin ang mga mata nito. Hehe, bakit hindi? Hahayaan mo silang subukang give-in. Sa sandaling iyon, napangisi si Fane at naglakad palapit sa kanila nang hindi inaasahan. Napakawalang muwang nitong si Ken mag-isip. Hindi siya maririnig ni Fane kung hinailan niya si Fiona at Selena sa gilid para mag-usap. Privado. Ang pandinig ni Fane ay matagal nang lumampas sa pandinig ng isang ordinaryong tao. Malinaw na narinig ang lahat ng kanilang nakaraang pag-uusap. Gusto lang niyang malaman. Ano ang saloobin ni Selena at Fiona sa bagay na ito? Sige na. Ang demolisyon. May hindi nakakaalam ng kanyang lugar. Utos ni Ken. Isang wave ng kamay niya. Kabanata 74. Samantala, sa Clark Family Villa. Ang dalubhasa ng pamilya Clark na si Dan Jameson. Hindi nakita si Young Master Clark nang siya ay bumalik. Wala siyang magawa kundi nakasimangot. Nasaan si Young Master Clark? Saan siya nagpunta? Napaisip si Dan. Tungkol dito, pagkatapos ay tanong ng isa sa mga bodyguard. Kumuha siya ng grupo ng mga tao. Siya at umalis. Nakita ko na medyo masaya siya, may sinasabi tungkol sa siguradong nakukuha niya ang kanyang mga kamay sa babaeng Selena na iyon. Sagot ng guard. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, hindi pwede. Nang marinig iyon, huminga ng malalim si Dan. Itong Young Master Clark. Hindi ba't binalaan ko lang siya noong nakaraan na huwag pumunta tumingin? Para sa problema sa Fane Woods na iyon. Bakit ayaw niyang makinig? Mula pa noong siya nawala ang pakikipagbuno ng braso kay Fane, alam ni Dan sa kaibuturan ng kanyang puso kung paano. Nakakatakot si Fane. Sa kakayahan na mayroon si Fane, kahit sa loob ng militar. Hindi siya magiging isang regular na sundalo. Magkakaroon man lang siya ng disenteng ranggo. Ang mga taong tulad niyan, ang kanilang pamilya Clark ay mas mabuting umiwas. Noong una, akala niya ay pakikinggan siya ni Ken. Sinong mag-aakala? Nahahanapin ulit ni Ken si Selena. Hehe, Commander Jameson.
Masyado kang nag-iingat. Sa pagkakataong ito, nasa Young Master Clark na ang lahat. Kontrolado. Kung hindi, hindi siya pupunta. Sinabi niya na gagawa lamang siya ng matibay na hakbang kapag nabigo ang magalang. Yung guard chuckled, then added, kung hindi dahil hindi ako dinadala ni Young Master Clark. Kasama, gusto ko sanang pumunta at tingnan. Narinig ko na si Selena Taylor iyon. Napakaganda. Sock.tsk. I wonder what her expression would be when she's napilitang tanggapin ang alok ng ating Young Master. Pinilit na tanggapin. Kilay ni Dan. Nakakibot. Ano ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng paggawa ng matibay na hakbang pagkatapos ng magalang? Nabigo ang isa. Maaaring ito ay ang parehong lumang taktika ng pagbabayad ng isang tiyak na halaga kay Fiona. Para tulungan silang hikayatin. Sa personalidad ni Selena, imposible para sa kanya. Sumang-ayon dyan. Higit pa rito, ngayong bumalik na ang kanyang asawa, ang mga pagkakataon na iyon. Mas mababa pa ang nangyayari. Hindi. Sa pagkakataong ito, ginamit ng ating Young Master ang kanya. Mga koneksyon at binalak na give-away ng bahay ni Selena at gamitin iyon sa pagbabanta. Sila, syempre, kung maglakas loob na kumilos ang Faye na iyon, hehe, ang ating Young Master. Walang takot dahil may isang eksperto na bumalik mula sa militar na. Sumama kay Young Master. Siya ay isang opisyal. Bukod dito, hindi lang siya isang major, ngunit isang marshal. Ngumiti ang bodyguard. Dapat alam mo kung paano makapangyarihan ang mga naging opisyal sa napakaraming tao. Lalo na kapag ito ay isang marshal. Nang marinig ni Dan ang mga salitang iyon, huminga siya ng malalim. Habang siya ay gulat na gulat, alam niya na ang mga maaaring maging isang. Ang opisyal ay mga dalubhasa sa larangan ng digmaan. Lahat sila ay makapangyarihang figure. Bukod dito, sa pagkakataong ito, sinabi na ang mga may katayuan ng A. Major ay magkakaroon ng hindi bababa sa 1,000 mga lalaki sa ilalim ng mga ito at maaari pang umakyat sa ilang libong lalaki. Tulad ng para sa Marshall, magkakaroon siya ng ilang mga majors sa ilalim nila. Mula doon, masasabi ng isa kung gaano kataas ang kanilang katayuan. Siya ay kahit na nakuha hangin na sa loob ng mga nagretiro mula sa larangan ng digmaan, ang lahat ng majors ay ginawaran ng 1 bilyong bucks. Itinuring itong isang pagkilala sa kanilang nagawa sa paglipas ng mga taon. Tulad ng para sa Marshalls, sila ay nagbabalik na may ilang bilyong bucks. Kapag inilagay sa anumang bayan, sila ay ilalagay sa mga lubhang mayayamang tao. Kahit kailan hindi niya ginawa. Asahan na si Young Master Clark ay konektado sa isang taong tulad niyan at mayroon. Ang kabilang partido ay handang tumulong sa kanya. Kung may ekspertong ganyan kasama sa kanya, kung gayon wala tayong dapat ikatakot. Matapos itong pag-isipang mabuti, ang pasanin sa puso ni Dan ay nawala. Ang mga nagawang maging marshal. Makakamit sana ng mahusay na serbisyo sa militar. Ang kanilang kakayahan noon. Garantisadong. At least, hindi siya confident na harapin sila sa isang away. Tama iyan. Relax ka lang. Sa pagkakataong ito, tiyak na magtatagumpay ang ating Young Master. Kabanata 75. Masayang sabi ng bodyguard na iyon, for all we know, baka meron na siya. Nagtagumpay. Naghihintay na lamang ang ating Young Master na dalhin ang dilag pauwi. I demolish ito. Utos ni Ken, nagbabalak na hayaang kumilos ang mga lalaking iyon. Anong nangyayari? Narinig ba ng brat na si Faye ang usapan nila? Bakit ginawa? Nakialam ba siya? Nang makita ang kinalabasan, talagang nabigla si Fiona. Sa una, naisip niya na ang kanyang sariling anak na babae ay napakamatulungin at malamang. Sumang-ayon sa kanilang kahilingan, ngunit, titingnan ko kung sino ang manggahas. Gumawa ng ilang hakbang si Faye. Pasulong at tumayo sa harap ng gate. Sa sandaling iyon, kahit na siya ay tumingin. Marumi sa damit na nabahira ng maputik na tubig, ang aura na binigay niya. Habang nakatayo doon ay lubos na natakot ang mga tao. Haha, Faye Woods. Napakabastos mo. Tumawa si Ken, pagkatapos ay sinabi sa isang medyo may edad na sa malapit. Brother Howard, I'll have to depend on you to help me teach this brat A. Aralin. Matagal nang napansin ni Faye. Kahit na ang lalaking iyon ay nakatayo lamang doon lahat. The while without saying anything, hindi siya ordinaryong tao. Nagkaroon siya ng isang tiyak na katangian tungkol sa kanya na isang sundalo lamang ang magkakaroon. Ang kanyang poster ay perpektong tuwid, isang katangian na wala sa mga regular na tao. Ang kalaban. Tumingin kay Faye, saka sumimangot. Pakiramdam niya ay may katulad na katangian si Faye. Tungkol sa kanya na naruroon lamang sa mga bumalik mula sa larangan ng digmaan.
Bagaman iyon ay isang bagay na hindi nakita ng iba, ang mga tumawid. Hindi mabilang na mga katawan at nakaligtas ay tiyak na pupulutin ito. Dumating ka. Bumalik din mula sa larangan ng digmaan. Ang lalaki ng pamilya Howard. Lumapit kay Fane at huminto sa harapan niya. Hindi siya kumilos. Kaagad, ngunit sa halip ay nagtanong. Oo. Tumango si Fane. Ako ay Mausisa. Ang isang taong tulad mo ay tumutulong sa kasamaan. Hehe, bakit mo ito tutulungan? Uri ng tao. Kung ito ang larangan ng digmaan, maaari kitang patayin kaagad. Hehe, papatayin mo ba ako? Natatakot ako na wala kang awtoridad. Dennis Howard. Tumawa, pagkatapos ay sinabi, halika, sa loob tayo magkaroon ng pribadong pag-uusap, meron. Hindi na kailangang gawing komplikado ang bagay na ito. Kung tutuusin, veterano ka na rin, hindi ko. Gusto kong mahirapan ka. Nang marinig iyon, natawa si Fane. Kawili-wili. Tapos sa loob tayo mag-usap. Tumingin si Dennis kay Ken, saka sinabing, I'll talk with him. Loob. Kung wala ang aking mga utos, walang sino man ang pinapayagang gumawa ng anumang aksyon. Ito. Hindi pwede. Kapatid na Howard, mapilayan mo lang siya, bigyan mo siya ng magandang pag-ikot. Nang pambubugbog at paalisin siya sa ating paningin. Worst comes to worst, ikaw. Pwede lang siyang patayin. Bakit kailangan mong makipag-ayo sa kanya? Hindi siya kwalipikado. Bamuka ang bibig ni Ken habang nagdududa sa sariling pandinig. Bagamat isang veterano na rin si Fane, ang dahilan kung bakit naging kwalipikado siyang makipag-ayos. May marshal. Malamang, kung malaman ni Fane ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, maaaring siya. Lumuhad lang sa takot. Pareho silang pumasok sa bahay, saka isinaraang pinto sa likod. Pagkasara ni Dennis ng pinto ay sa wakas ay inangat niya ang kanyang ulo. At inilagay ang kanyang mga kamay sa likod niya na nagpapakita ng kilos ng isang makapangyarihan. Figure. To be frank, based on my own personality, hindi ako tutulong. Yung Ken, pero may sarili akong dahilan. Pagkasabi noon, diretso niyang sinabi. Isa akong marshal. Kailangang gawin ito, pakiramdam ko ay wala rin akong magawa. Pakilipat na lang. Palihim kong ipapasa sa iyo ang pera bilang kabayaran. Sa ganitong paraan, ito ay magiging mabuti. Para sa lahat ng partido. Mangyaring gawin ang pabor na ito para sa akin. Kabanata 76. Kung ganoon, alam mo rin ang pagwawasak ng aming bahay nang hindi nagbibigay. Mali ang kabayaran, tama ba? Hindi ka rin komportable. Ito at gusto mong bumawi sa atin, di ba? Pagharap sa Marshall, hindi ginawa ni Fane. May kaunting takot o kaba. Sa halip, ngumiti siya nang walang pakialam. Kung ito ay nasa larangan ng digmaan, at tayo ay nasa hukbo pa rin, hindi mo magagawa. Ganyan ang ugali kapag nakakita ka ng kapwa sundalo. Bumaba ang mukha ni Dennis. Ayoko. Gustong maging calculative. 50 milyon at ang iyong buong pamilya ay kailangang lumipat. Malayo. Gayunpaman, hindi mo masasabi kay Ken Clark. Kakaiba yan, ikaw ay isang magaling. At isang kagalang-galang na sundalo. Pero, natatakot ka kay Ken. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang kinatatakutan mo. Napakunot ang noo ni Fane sa pagkataranta. Hindi ako natatakot taon. Dati, bago ako naging sundalo, napakahirap ng pamilya namin. Minsan, kapatid ko. At malapit na akong mamatay sa gutom, dumaan siya at binigyan kami ng kaunti. 1,000 piso. Kahit na ang pera ay wala sa kanya, ngunit, sa akin, ito. Malaki ang ibig sabihin dahil nailigtas nito ang ating buhay. Bukod dito, may isa pang dahilan. And it's because I like Ken's sister. Ngumiti ng mapait si Dennis at pagkatapos niya. Tapos magsalita, sinabi niya kay Fane, since nangako ako sa kanya na tutulong ako. Sa kanya na may ganitong pabor, pera lang ang maibibigay ko sa iyo ng pribado at maaari kang umalis. Kasama ang iba. This way, I won't offend him and I also technically not. Pinipilit kang give ng iyong bahay. Isaalang-alang ito bilang pagbili ko ng kapayapaan ng. Ang isip ko, haha, binabayaran mo ang iyong kapayapaan ng isip. Napangiti si Fane. At pagkatapos ay sinabing, gayunpaman, ayaw kong mahirapan ang aking asawa habang ako naghahanap ng matutuluyan. Nang makitang ayaw pa ring makinig ni Fane sa kanya. Pagkatapos niyang gumawa ng ganoon kalaking alok at malinaw na sinabi ang kanyang intensyon. Agad na nagdilim ang mukha ni Dennis. Bata, huwag kang masyadong magpakalabas. Nakikipag-usap lang ako sa iyo dahil minsan na tayong pumatay ng mga kalaban. Ang larangan ng digmaan at ikaw ay isang tao. Dapat mong malaman na wala ka. Ang mga kwalifikasyon para makausap ako. Haha, sigurado ka. Tumawa si Fane pagkatapos.
Narinig niya ito. I'm telling you this, I really don't care about Marshall's like. Ikaw, seems like we will have to settle this by force, don't blame me for. Pagiging walang awa. Tanungin ulit kita, pumayag ka ba o hindi? Kung ayaw mo. Sumang-ayon, kami ay magwawasak sa pamamagitan ng puwersa. Kaya kitang patayin o sirain. Dennis. Nakakuyom ang kamao at nakakakilabot ang aura niya. Nais niyang lutisin ang bagay na ito. Sa isang sibilisadong paraan, ngunit hindi niya inaasahan na ang binatang ito ay hindi. Pahalagahan ito. Ikaw. Malamig na ngumiti si Fane. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte ako. Hindi kita pinaluhod sa harap ko nang makilala mo ako. Lumuhad ako sa harap mo. Humph, sa tingin mo ba ikaw ang Diyos ng digmaan? Hindi man lang ako lumuhod. Hanggang sa hari ng digmaan sa buong buhay ko. Maliban kung makilala ko ang Diyos ng digmaan. Siya lamang ang karapat-dapat sa aking paggalang na lumuhad sa harap niya. Binata, gawin mo. Kwalipikado. Sa sobrang galit ni Dennis ay muntik na siyang sumabog. Nakahakbang siya. Pasulong, lumundag, at ang kanyang mga kamao ay dumiretso sa mukha ni Fane. Dahan daw ang tumabi si Fane para maiwasan ang pag-atake ng kalaban. Ano? Ginawa ng kalaban. Hindi inaasahan na ganoon kabilis mag-react si Fane at bumungad sa kanyang mga mata ang pagtataka. Sa sumunod na segundo, tuloy-tuloy ang pag-atake niya gamit ang magkabilang kamao. Ang bilis ng nakakatakot ang mga kamao na para bang umaalulong ang hangin. Boom! Sunod-sunod na umiwas si Vance. Sa isang tiyak na sandali, sa wakas ay lumaban si Fane. Pabalik, sinipa niya at tumama ito sa bukong-bukong ng kalaban. Ang makapangyarihan. Puwersa ang naging dahilan ng pagluhod ni Dennis sa sahig gamit ang isang tuhod, basag. Isang manipis na bitek ang lumitaw sa makapal na limestone sa lupa. Ikaw. Kabanata 77. Bakas ang gulat sa mga mata ni Dennis. Hindi niya maisip na ang napakabilis ng kalaban para makaiwas sa kanyang atake sa bawat oras. Ang kalaban ay napakalakas din. Nanginginig ang katawan niya at akmang tatayo, gayunpaman. Ipinatong ni Fane ang isang kamay sa kanyang balikat para idiin siya pababa. With some force, napilitan ding lumuhad ang kabilang binti habang nag-ungol. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Sinubukang tumayo, para lang malaman na ang kapangyarihan ni Fane ay nakakatakot na kasing laki. Bundok. Hindi siya makatayo sa pagdiin sa kanya ni Fane. Dennis. Sumulyap kay Fane, ngunit ang tanging nakita niya ay isang bahagyang ngiti sa mukha ni Fane. Fane. Tila lubos na nakaka-relax, na parang hindi siya gumagamit ng maraming kapangyarihan. Kung ikaw ay isang kaaway sa larangan ng digmaan, libo-libo ka na sana ang namatay. Beses. Bahagyang nagsalita si Fane bago pinakawalan si Dennis. Lumuhad si Dennis sa nakatulala sa sahig na puno ng ulirat ang kanyang mga mata. Malakas. Siya ay napakalakas. Sino itong lalaking nasa harapan niya at paano siya? Napakalakas. Hindi siya nagdududa sa sinabi ni Fane kanina. Kung gusto ni Fane, patayin mo siya, mas maaga pa sana siyang namatay. Sino ka? Kumunat ang noo ni Dennis. At dahan daw ang itinaas ang ulo na may hinala. Kahit na ang hari ng digmaan ay hindi maaaring. Napakalakas. Hindi magiging ganoon kadali ang pakikitungo sa akin. Sa puntong ito, si Dennis huminto at nagsabi, gayunpaman, kilala ko ang lahat ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan dito. Mundo at alam kong hindi ka isa sa kanila. Paano ang lakas mo? Maihahambing sa Diyos ng digmaan. Nakakaloka. Hindi maisip ni Dennis na ang lalaking ito, na hindi mukhang espesyal, nakasuot ng karaniwan, at may dumi pa nga sa kanyang damit, ay talagang may nakakatakot na kapangyarihang makipaglaban. Diyos ng digmaan. Isang pahiwatig ng pagiging mapaglarong sumayaw sa gilid ng kanyang bibig. Gusto mo? Naniniwala kong sasabihin ko sa iyo na ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay aking mga apprentice. Imposible. Paano ito posible? Bakit hindi ko alam na ang 9? Ang mga dakilang Diyos ng digmaan ay may master. Nagulat na naman si Dennis, ginawa. May master ang 9 great gods of war. Haha, kasi pinakiusapan ko sila. Panatilihin itong sekreto. Hindi alam ng marami na apprentice ko sila. Siguro. Iilan lang ang mga hari ng digmaan ang nakakaalam. Tumawa si Fane. Sinanay ko sila, pinaikot ko sila sa siyam na matalas na espada, at hayaan silang kumakayod sa larangan ng digmaan. Kung hindi, ang labanan sa pagitan namin at ng kalaban ay malamang na tumagal ng 1.5. Matapos ang mga taon. Oo, may isang tao lamang na mas makapangyarihan kaysa ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay lubhang mahiwaga. Ito ay
Sinabi na pagkatapos niyang laging magsuot ng maskarang hugis dragon pagkatapos niyang maging A. Pangkalahatan. Tinatakpan ng maskara ang 70% ng kanyang mukha. Mayroon lamang A. Ang daming taong nakakita sa mukha niya. At siya ang pinaka-misteryoso. At ang pinakamalakas na tao sa Katisiya, ang Supreme Warrior. Bilang Dennis. Nagsalita, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya at dahan-dahan siyang tumayo. Siya. Tinignan niyang mabuti ang lalaking nasa harapan niya at saka sinabing, pwede ba? Ikaw si Lord Supreme Warrior. Haha. Tumawa si Fane, ang palad niya. Binaliktad at may lumitaw na maskarang hugis dragon sa kanyang kamay. Matapos ilagay ang maskara sa mukha, kaliwang mata lang ang nakikita. Tumingin ang buong maskara. Parang sinaunang dragon at tinakpan nito ang halos buong mukha niya. Panginoon. Supreme Warrior. Pagtingin sa maskara, nanginginig ang boses ni Dennis. Takot. Pumalakpak siya at lumuhad sa lupa. Ako dapat ang mamatay. Patawarin mo sana. Ako, Lord Supreme Warrior. Kabanata 78. Ang Supreme Warrior ay palaging ang pinakamahiwagang pag-iral sa hukbo. Kahit na maraming tao ang nakakaalam tungkol sa kanyang espesyal na maskara, mayroon. Kakaunti lamang ang nakakaalam ng kanyang mukha. Every time itong maskarang hugis dragon. Lumitaw sa larangan ng digmaan, ang mga sundalong natatalo sa labanan ay magkakaroon kaagad ng motibasyon na lumaban ng may kumpiyansa. Sinabi na, bilang. Hanggat lumitaw ang maskara na ito, na nagpapahiwatig na ang Supreme Warrior ay sumali. Ang digmaan, hindi sila natalo. Ang maskara at ang nagsusuot ay naging ang pananampalataya ng lahat ng mandirigma at ng kanilang kaluluwang lumalaban. Plano nilang opisyal na. Ipahayag ang pagkakakilanlan ng Supreme Warrior na gustong malaman ng lahat. Kung ano ang hitsura ng Supreme Warrior. Gayunpaman, hindi alam kung bakit lamang. Ang 9 Great Gods of War ay opisyal na ipinakilala ngunit hindi ito maalamat. Figure. Sa puntong iyon, takot na takot si Dennis kaya napaikot ang kanyang mga paa. Mahina, may pawis na tumutulo sa kanyang noo. Supreme Warrior ay isang tao na walang sino man ang maaaring lapastanganan. Ayon sa alamat, ang Supreme Warrior. Minsang nagbiro at naging sanhi ng paghila ng 2 piraso ng balbas ng ruler. Pababa. Kung ito ay ginawa ng ibang tao, ito ay isang malaking krimen. Haha, kung gusto kitang patayin, hindi ka sana lumuluhod dito ngayon. Fane. Ngumiti ng walang pakialam at saka sinabing, tandaan mo, bagamat iniwan mo na ang larangan ng digmaan, dapat mong panatilihin ang dignidad at ang diwa ng labanan sa amin bilang mga sundalo. Huwag tulungan ang isang kontrabida na gumawa ng masama. Kung hindi, lilinisin ko ang basura para. Katisiya. Pinunasan ni Dennis ang pawis niya. Salamat, Supreme Warrior, dahil hindi. Pinapatay ako. Naiintindihan ko. By the way, huwag na lang sabihin ang identity ko, ako. Ayokong maistorbo at gusto ko lang manatili sa tabi ng asawa ko, ikaw ba? Naiintindihan. Hinubad ni Fane ang maskara at pinitik ang palad. Parang meron. Nawala sa manipis na hangin. Master Supreme Warrior, huwag kang mag-alala, iingatan ko. Ito ay isang sikreto kahit na ito ay nagkakahalaga ng aking buhay. Hindi ako magsasalita. Dennis. Nangako. Bumangon ka. Pagkatapos nating buksan ang pinto, ako si Fane, naiintindihan mo ba? Paalala ulit ni Fane sa kanya, sa loob ng bakuran. Ang lahat ay naghihintay. At lahat sila ay may mga pagdududa na nakasulat sa kanilang mga mukha. Young Master Clark. Anong nangyayari? Bakit kailangan siyang kausapin ni Dennis mag-isa? Siya pa ba? Sinusubukang hikayatin ng basurang iyon, Fane, na hiwalayan si Miss Taylor. Isa sa mga naisip ito ng mga bodyguard ng pamilya Clark at hindi napigil ang magsalita. Palabas. Siguro, ngunit kung si Fane ay maglakas loob na lumaban, dapat siyang baldado kung hindi mamatay. Ako. Gusto kong makita kung mas gusto ni Selena na manatili sa isang pile o magbago ang kanyang isip. Ngumisi si Ken at tumingin kay Selena na nasa gilid niya. Wala siyang ideya kung bakit. Habang hindi niya makuha si Selena, mas gusto niya itong makuha. Siya. Naniniwalang kaya niyang yumukod at maging sunod Sonyarin ang mapagmataas na babaeng ito. Kanya. Tanga lang si Fane, mag-aaway ba sila sa loob? Ginagawa ni Mr. Howard. Parang hindi simpleng tao. Ano ang gagawin natin kung napatay siya? Fiona. Kumunat ang noo at nagsimulang mag-alala. Hindi marunong manghusga ang binatang ito. Minsan, kahit give-in nila ang bahay, pwede tayong umupa ng bahay. Pagkatapos ng lahat, may ilang daang libo pa akong dala, ma, tumigil ka na. Ito ang lumang mansyon ng pamilya Taylor. Hindi nila ito basta-basta mapapabagsak.
Bukod doon, kahit na ayaw nilang magbayad ng anumang kabayaran, paano ito matatanggap? Kumunat ang noo ni Selena at medyo nakaramdam ng pag-aalala. Sa sandaling ito, dahan-dahan ang pinto. Binuksan. Magkasunod na lumabas sina Fane at Dennis. I like the store so far at ayoko sa mama ni Selena. Kabanata 79. Kumusta ang lahat? Dapat bang umalis kayong lahat? Wala akong gustong marinig. Sagot maliban sa oo. Malamig na ngumiti si Ken at sinabing, Young Master. Clark, alis na tayo. Dumilim ang mukha ni Dennis. Pumunta siya sa harap ni Ken at sinabing, sa mahinang boses, bilasan mo at umalis ka. Kung ayaw mo sa pamilya Clark. Mawala sa Middle Province. Anong nangyayari? Ken. Mukhang natulala. Hindi ba Marshall si Dennis? Bakit parang takot na takot siya? Fane. Si Dan Jameson, ang nangungunang manlalaban ng pamilya Clark, ay humimok sa kanya. Huwag kang mag-provoke kay Fane. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natakot din ang Marshall na ito at tinanong siya. Para hindi masaktan si Fane. Makinig ka sa akin, kung hindi, ito ang magiging sakuna ng pamilya mo. Hininaan ni Dennis ang boses at inabot sa gilid ni Ken. Nga, may ibinulong siyang napakaseryoso bago naglakad palabas. Nagulat si Ken. Si Dennis ay isang cream of the crop at ang kapangyarihan niya. Ang katayuan ay nagpadala ng panginginig sa gulugad ng marami, ngunit natatakot siya kay Fane. Pwede. It be. Nag-iisip si Ken ng posibleng paliwanag. Bumalik na si Fane mula sa militar. Posible bang itinago ng lalaking ito ang kanyang pagkakakilanlan at ang kanyang tunay na katayuan ay talagang mas kagalang-galang kaysa kay Dennis. Kung iyon ang kaso, gagawin ni Fane. Hindi bababa sa may katayuan ng Diyos ng digmaan. Ang mga taong ito ay may napakahusay na mga achievement sa larangan ng digmaan na walang nang-ahas na saktan sila. Nakikita ko na ang bahay dito ay hindi sira-sira na bahay. Tara na. Umubo si Ken. Tumalikod, at aalis na sana kasama ang kanyang mga tao. Young Master, kami. Aalis tayo ng ganito lang. Naguguluhan ang mga bodyguard ng pamilya Clark. Wala silang ideya sa sinabi ni Dennis kay Ken. Bakit hindi tayo aalis? Hindi naman masama ang quality ng bahay nila, it's sure that we have to leave. Ito ay isang misunderstanding dati. Ngumiti ng mapait si Ken at nagpaliwanag. Nakakahiya. Ang mga tao mula sa mga kaugnay na departamento ay dati agresibo. Ngayong narinig nila ang mga salitang ito, sila ay natigilan. Nag-usap ba sina Fane at Dennis sa loob? Maghintay, Young Master Clark. Hindi maganda na pumunta ka at umalis kung gusto mo. Gayunpaman, Fane. Hindi inaasahang ngumiti ng walang pakialam sa sandaling ito at pinigilan ang isa pa. Party. Fane, anong ibig mong sabihin? Hindi ko na mababago ang isip ko at wala na ang mga intensyon na magtayo ng isang nursing home ngayon. O gusto mo akong imbitahan para sa isang pagkain at tsaa? Napalingon si Ken na kanina pa nakakaramdam ng hiya. Sa paligid at galit na tumingin kay Fane. Haha, natatakot ako na baka ikaw. Na naginip ka kung sa tingin mo ay iimbitahan kita para kumain. Napangiti si Fane. At pagkatapos ay sinabi, halika rito, lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, paano? Ang dali mong umalis. Kung napakadali kong pinakawalan ka, ano ang dapat nating gawin kung ikaw ay nasa loob? Bad mood na naman at lalapit ka para give-in ang bahay namin. Sa ibang araw, lumuhad at humingi ng tawad. Haha, Fane, baliw ka siguro. Ako ang pinakamatandang young master ng pamilya Clark, ang magiging master ng Clark. Pamilya, sa tingin mo, posible bang humingi ako ng tawad sa iyo? Clark. Natatawa. Napakaraming tao ang nakatingin sa kanya, imposible para sa kanya. Lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, wala siyang dignidad na iwan ang kanya. Bahay sa Middle Province na ito mamaya. Sigurado ka. Lumapit si Fane. Nakatitig sa kanya at malamig ang ekspresyon ng mukha niya. Sa sandaling ito, si Ken din. Napaisip sa sinabi ni Dennis sa kanya noon at sa ekspresyon ng mukha nito. Agad na napalingon ng husto. May kakayahan ba talagang gumawa itong si Fane? Nawala ang pamilya Clark. Kabanata 80. Medyo hindi sigurado si Ken at nag-alinlangan. Naniniwala siya na hindi si Dennis. Magsinungaling at hindi na siya ng ahas na sumugal. Kung natalo siya sa taya, hindi lang siya ang isang kailangang mamatay, ang kanyang pamilya ay maaapektuhan din. Ang pamilya Clark. Sa wakas ay nakarating sila sa kinaroroonan nila ngayon sa pamamagitan ng isang napakahirap na landas at ito hindi masisira sa kanyang mga kamay. Bagamat maganda si Selena, kahit sinong lalaki
Na nakakita sa kanya ay may balak na ligawan siya, sulit ba itong ibigay? Ang buong pamilya Clark dahil sa isang babae. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito. Hinailan ni Fiona si Fane paatras at binigyan ng mahigpit na titig si Fane. Baliw ka ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Siya ang kabataan ng pamilya Clark. Guru, hindi namin kayang saktan siya. Pagkatapos niyang magsalita, siya nag-wave ng kamay kay Ken. Young Master Clark, dapat ay A. Hindi pagkakaunawaan dahil sa isang pagkakamali. Okay lang, pwede na kayong umalis. Pagkatapos, nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ken. Mas mabuting lumayo ng marumi kaysa lumuhad at humingi ng tawad. Kung ikakalat ang pangyayaring ito, hindi ba? Naging biro sa Middle Province. Oo, tama si Auntie. Tumango si Clark. Tumingin siya kay Fane at idinagdag, Fane, ayokong umalis pero pinapakiusapan ako ni Auntie, kaya huwag mo akong sisihin. Pagkatapos niyang magsalita ay si Ken. Tumakbo siya papunta sa kotse niya at mabilis na pinaandar, parang natatakot siya na baka mangyari si Fane. Habulin mo siya. Natigilan ang lahat ng nasasakupan. Naramdaman nila iyon. Takot kay Fane ang kanilang young master. Gayunpaman, natural lang iyon. Umalis sila sa lugar pagkaalis ng kanilang young master. Kaya naman sila ay umalis ng isa pagkatapos. Isa pa, ang taong ito ay mabilis na lumipad kaysa sa isang kuneho. Napangiti ng mapait si Fane, tumingin sa sarili niya at sinabing, sige, maliligo muna ako at magpapalit ng damit. Patuloy tayong mag-chat. Kakaiba iyan. Hindi ba talaga umaarte ang mga taong iyon? Bastos. Bakit sila umalis ng ganito? Tsaka ano ang ginawa ng bayaw mo? Sabihin kay Mr. Howard sa bahay ngayon lang. Napatingin si Zina kay Ben Taylor na may pagdududa na ekspresyon. Ngumiti ng mapait si Ben. Paano ko malalaman? Ito ay sobrang kakaiba. Dahil espesyal na inimbitahan niyang master si Mr. Howard. Clark, dapat siyang maging isang makapangyarihang tao. Ngunit, bakit ang isang makapangyarihang tao ay natatakot sa aking bayaw? Ramdam ko ang takot na naramdaman niya. Paano ba yan? Posible. Hindi ito pinaniwalaan ni Fiona at sinabing, I'm guessing, your brother. Ang biyenan ay lumuhad sa harap ng mga tao sa likod ng mga saradong pinto at nakiusap sa taong palayain tayo. Paano ito posible? Lalaki si bayaw, bakit? Luluhod ba siya para humingi ng awa? Umiling si Ben sa hindi makapaniwala. Bakit pakiramdam ko, medyo misteryoso ang bayaw at hindi kasing simple? Parang siya. Simple lang siya. Sino siya? Isa siyang tagahatid ng pagkain. Na naglingkod sa militar sa loob ng 5 taon at kababalik lang mula sa hukbo. Sabi ni Fiona, kung magaling man siya, magkakaroon ba tayo ng miserableng buhay sa nakaraang ilang taon? Sa tingin ko si Mr. Howard ay dapat na isinasaalang-alang ang katotohanan na iyon. Lumuhad si Fane at nakiusap bilang isang veterano, kaya pinayagan niya si Young Master Clark. Pumunta ka. Sa tingin ko ay nakagawa ng magandang hula si nanay. Hindi napigilan ni Zina ang tumango. Habang nakatayo siya sa kabilang side. Pag-isipan mo ulit, kung hindi ito ang kaso. May pararangalan ba si Fane? Tsaka bakit isinara ni Fane ang pinto? Ako, tandaan mo na siya ang nagsara ng pinto. To put it bluntly, natatakot siya. Na makikita natin ang kanyang nakakahiyang eksena. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.